wala nang tanging paraan para talunin nila si VP Sara. Wala nang tanging paraan, kaya nagpanik sila. Mas lalo silang nagpanik at napraning nung nalaman nila na merong gagawin si VP Sara sa 2028 kapag siya ang maging presidente. Gusto niyong malaman? Ha? Gusto ba ninyong malaman kung ano ang gagawin ni VP Sara sa 2028 kapag siya ang mapresidente? Gusto niyo? Kaya, panoorin niyo itong buong video na ito, ha? Kasi sa kaduluduluhan ko i-reveal kung ano ang gagawin ni VP Sara. Okay? Kung ano ang gagawin ni VP Sara. Bakit natakot si BBM, si Tambaluslos, at si Trililing? I-reveal ko yan. Okay. At breaking news. Natakot na sila. Itong si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at itong specifically itong si Trillanes. Natakot na sila. Ang tanong, Donmar, bakit natakot na sila? Kasi magkaiba yan eh. Itong, ako dito sa social media, meron po tayong napansin. Okay? Na may tatlong grupo yan. Okay? May tatlong grupo yan. Grupo ni Bongbong Marcos, which is yung mga loyalista na yan. Yung grupo ni Martin Romualdez, grupo yan ng mga supporters ng mga kongresista, mga congressman dyan sa House of Representatives. At itong grupo nila Trillanes na Risa na movement, yang Risa na. Takot na itong tatlo eh. At meron pa ngang mga sabi-sabi na itong tatlong grupo na ito ni BBM, Martin Romualdez at ni Trillanes, sina Riza Ontiveros, itong mga dilawan, pinklawan, dilawan. Malaking plano ito malaking istorya ito. Na itong tatlo, di umano, ay magko-combine powers na itong tatlo para lang labanan si VP Sara. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi itong tatlong grupo na ito, Trillanes, BBM, Martin Romualdez, parang mga praning na sila. Natatakot na sila dahil di umano, meron raw silang narinig na merong gagawin si VP Sara Inday kapag siya ang maging presidente. Good luck sa inyo. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, itong hapon na ito. No? Pero bago ang lahat guys, paki-like at saka paki-share itong ating video. Kung nagugustuhan ninyo na, i-like and share na para marami po ang makaalam dito sa breaking news natin. At heto po, no, sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe dito, mag-subscribe na po kayo kasi walang bayad po pag pindutin nyo yung subscribe button sa YouTube. Okay? Subscribe na po kayo. Importante yan, no? Subscribe para updated kayo lagi sa ating mga trending, mga breaking news na balita kagaya nito. Okay? So, heto na nga, no? Atin pong pag-usapan itong nag-trending na kung saan ay pati mga vloggers ng mga bangag, vloggers ng mga dilawan, pinklawan, vloggers ni Tambaluslos. Sabi nila, mukha raw may panibagong sanib puwersa na itong tatlong grupo na ito, no, ay wala silang choice. Okay? Wala silang choice kundi magko-combine sila ngayon. Kasi nakita nila, napansin nila na itong impeachment trial na naganap ngayon kay VP Sara, malabo. Malabo na ma-impeach si VP Sara. Kasi pinagbabasihan nila from day 1 hanggang sa kasalukuyang ngayon na impeachment trial na panood ng sambayan ng Pilipino, hanggang ngayon, hindi nila ma-establish na merong korupsyon na nangyari kay VP Sara. At hindi nila mapatunayan na meron pong nilabag sa konstitusyon si VP Sara para ma-impeach. At last but not the least, alam nila na pagdating ng panahon na magbotohan sa Senado itong mga senator judges, ay hindi nila makukuha ang 16 votes o 2/3 ng lahat ng mga senator judges. Kaya goodbye. Totoo yan. Kaya ngayon sila, nagpanik sila. Okay? Alam niyo ba bakit nagpanik sila? Kasi, ang kampo ni Martin Romualdez, dala itong mga galamay ni Romualdez. Sino ba itong mga galamay ni Romualdez? Yung mga House of Representatives na mga
kongresista. Sina Luistro, De Lima, Jokno, Barbers, pati sina itong mga aklaan dyan, sina Percy, sina Rene, sina lahat na dyan. Okay? Sila. Kaalyado na yan ni Martin Romualdez. May grupo na yan sila. Kasi alam nila na pagdating ng eleksyon, iba ang grupo ni BBM at iba ang grupo ni Martin Romualdez. Magkalaban yan ngayon. Tingnan nyo, si Martin Romualdez, ang hinihintay ng taong bayan kung totoo ba yung sinabi ni BBM na he is afraid na ang speaker ay kasuhan na at hulihin na at ikulong na. So, hindi po nagiging maganda po ang relasyon ni Martin Romualdez at ni BBM ngayon. Pero pinagsisihan, sabi ng sa kabilang mga vlogger ha, pinagsisihan raw ni BBM yung sinabi niya sa SONA. Kasi, hindi nila hawak ang beat. Hindi nila hawak ang beat. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, wala nang tanging paraan para talunin nila si VP Sara. Wala nang tanging paraan, kaya nagpanik sila. Mas lalo silang nagpanik at napraning nung nalaman nila na merong gagawin si VP Sara sa 2028 kapag siya ang maging presidente. Gusto niyong malaman? Ha? Gusto ba ninyong malaman kung ano ang gagawin ni VP Sara sa 2028 kapag siya ang mapresidente? Gusto niyo? Kaya, panoorin niyo itong buong video na ito ha. Kasi sa kaduluduluhan ko i-reveal kung ano ang gagawin ni VP Sara. Okay? Kung ano ang gagawin ni VP Sara. Bakit natakot si BBM, si Tambaluslos, at si Trililing? I-reveal ko yan. For the meantime, pag-usapan natin. Ha? Kasi, kung mapapansin ninyo, si Trillanes ngayon, sinuportahan niya ang Risa Na movement. Meron silang Risa Na movement ha. Istorya ko lahat ang magiging mangyari nila. I-reveal ko ha. Mapapansin ninyo, si Hontiveros ngayon, nagpatakbo siya ng grupo ngayon ng Risa Na movement. Kung maalala pa nga natin, I think sa Laguna yata yon, yung first na launching nila sa Risa Na movement. Launching talaga, first launching. Di syempre, pumunta doon yung mga some, okay? Ito ha, some of the Pinklawan. Pumunta doon. Pero hindi lahat, okay? Ang color kasi ni Riza Hontiveros, puti. Okay? Si Leni Robredo, pink. Okay? Ngayon, di umano ha, ito yung mga sabi ng mga kakilala kong vloggers, mga DDS vloggers, sabi nila, Don Mar, ano raw, ang Risa Na, ibang grupo raw yon. At meron ring grupo na mga Pinklawan na dati sumuporta doon sa 2022 election na ikinadismaya ni Leni Robredo kasi raw, sabi nila, nag-depression raw si Robredo nung natalo siya. Siyempre, masakit yun, no? Kasi malaki ang gasto nun, ibinigay niya ang lahat ng kanyang force, no? Energy. Pero natalo siya. Hindi siyempre, expect ka pang nanalo. Talo ka na talaga. Sabi nila, yung grupo na yon, hindi raw lahat ng grupo na yon, yung 2022 na Pinklawan, ay sumuporta kay Riza Hontiveros. Hindi raw lahat sumuporta. Kaunti lang raw. So sa hanay ng mga Pinklawan ngayon, divided rin sila. Nadi-divide rin sila. Kasi di umano, ang sabi nila, marami raw mga Pinklawan na ayaw rin nila kay Hontiveros. Yan ang sabi nila. Ayaw rin nila raw. So ang nangyari ngayon, no? Hindi raw masyadong maganda ang usapan, ha? Hindi relasyon, ha? Kasi given na yan, magkaibigan niyan sila. Pero hindi raw maganda ang usapan kung sino ang tatakbo dito sa Pinklawan, Risa Na, sa Dilawan. Divided sila. Hindi raw maganda ang usapan kung si Riza Hontiveros ang tatakbo, kung si Leni Robredo ang tatakbo. Kasi sabi ng ibang mga Pinklawan, nagalit sila, bakit merong Risa Na movement? Nagalit sila, bakit raw bida-bida itong si Hontiveros? Siyempre, kasi meron talagang loyal ni Leni Robredo na gusto talaga nilang tumakbo si Leni Robredo sa 2026, sa 2028. Okay? Kaya ganun yung nangyari ngayon.
Yung sa Laguna, akala nila mag-click, okay? Yung isang vlogger na, silang nagsabi, hindi ako ha, yung pangit raw na vlogger, yung naka-glasses na, ano raw yan, vlogger raw yan ni Hontiveros. Kilala nyo yan, di ba? Yung parang no-cos yung mukha. Yun, nakalimutan ko yung pangalan eh. Si Lovely Granada. Hindi ako nagsabi niyan ha. Uy, maganda naman si Lovely, di ba? Maganda naman. Ang sabi kasi nila, parang no-cos, pangit raw si Lovely. Sabi ko, maganda naman si Lovely, kayo naman. God created us all na beautiful. Di ba? Si Lovely lang ang pinaka. So, yun raw. No? Yan rin ang ano. Sa Hanay naman dito, sa mga kay Tambalos-los, ibang grupo rin yan. Ang vlogger niyan, ang nagpautot yan, sino yung isang vlogger na dating DDS, na para ring no-cos raw ang mukha. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Para raw rin ng no-cos ang mukha. Sino yun? Si Magno. Jam Magno. Jam Magno. Ibang grupo rin sila. No? Grupo yan ng mga kay Tambalos-los yan. Martin Romualdez raw yan na grupo. Meron na din yung grupo rin yan. At kasama nila ang mga kongresista. Okay? Mga congressman. Grupo yan ni Martin Romualdez. Meaning kasi, kung si Martin Romualdez ang tatakbong presidente ng Pilipinas, automatic na raw yan na susuportahan ng mga congressman. Isa na dyan si Barbers, si Ridon, si Luistro, si Dilima, yung mga Akbayan, yung mga sila Rene, susuportahan. Kasi wala silang choice, suportahan nila. Kasi di umano sabi nila, nasabligan ng maleta. May utang na loob na sila. Di syempre, ang number 1 kaaway ngayon ni Martin Romualdez ay si VP Sara. At ang utos raw, di umano, ng kanilang leader na si Tambalos-los, siguraduhin nyo raw na ma-impeach si VP Sara. Yan ang grupo nila, ha? Tapos, meron ring grupo, itong, aside from Romualdez, meron ring grupo dito kay BBM. Which is, di umano sa naririnig natin ng mga vloggers ni BBM, wala na raw gana sa kampo ni BBM. Si BBM raw ay naghihintay na lang siya sa kanyang political advisor kung sino ang susuportahan niya. It's either susuporta ba siya dito kay Leni Robredo, kung sakasakaling tatakbo, o dito kay Riza Hontiveros na malabo raw suportahan itong si Riza Hontiveros. Mas bet raw, yan ang sabi ng mga vloggers ng kabila, mas bet raw ni BBM na suportahan itong si Leni Robredo sa 2028. Hindi raw si Riza Hontiveros. So nagkagulo na sila, no? Si BBM raw, kung aside sa kanilang plano na susuporta sila kay Leni Robredo, kung hindi man tatakbo si Leni Robredo, ang sabi nila, no? Meron raw silang surprise candidate. Okay? Meron raw silang surprise na kandidato itong BBM administration. Pero ni-reveal ng isang vlogger ng kabila na ayaw nilang i-reveal. Ayaw nilang i-reveal itong bet na vlogger ni BBM na patakbuhin nila sa 2028 kasi baka raw masira ang pangalan. Okay? Ayaw nilang i-reveal. Tapos sabi ng mga vlogger sa kabila, parang hindi rin nila bet ang parang hindi nila type rin itong ay hulaan nyo. Ilagay nyo sa comment section dito sa Don Mar TV. Ilagay nyo sino ang surprise candidate ng Marcos administration. Hindi si Leni Robredo hindi si Hontiveros. Meron raw. Ito option raw ito. Sino kaya? Balita ko cabinet secretary raw. Cabinet secretary raw. Tapos sabi nila senador raw ngayon. Senador raw ngayon, senador Naging cabinet secretary tapos senador raw. Hindi ko lang alam kung dalawa ba silang surprise, senador na ngayon o dating cabinet secretary o cabinet secretary. Na malabo itong, ayon sa mga loyalista, malabo raw manalo rin. Kaya hindi nila bet, okay? Kasi yung bet nila si Sandro Marcos, si Sandro Marcos hindi pa pwedeng tumakbo hindi pa raw pwedeng tumakbo si Sandro. So, yan po ang tatlong grupo ngayon. Kaya, meron raw naganap na meeting. Okay, heto raw, meron raw naganap na meeting. Pero hindi meeting ng mga leaders
meeting raw umano ito ng mga forces, meaning to say yung mga galamay ni BBM, galamay ni Martin Romualdez, galamay rin dito sa mga Pinklawan. Okay, mga itong sina Riza. Nag-combine raw sila na hindi po pwede natin na matatalo si BP Sara kung kampo lang ni BBM ang kukontra dito. Hindi rin pwedeng si Riza Hontiveros ang kukontra nito. Kasi kaunti lang talaga ang grupo o nagsuporta dito kay Riza Hontiveros. At mas lalong hindi kaya raw di umano ni Leni Robredo kung si Leni Robredo na lang raw ang may pag-asa ditong kukontra kay BP Sara. Pero kung suportahan ito ni Riza Hontiveros, kung suportahan ito ni Martin Romualdez, kung suportahan ito ni Bongbong Marcos. So yan ngayon ang nangyari. Okay? Kasi hindi po to mangyari ang kanilang meeting na ito na mag-combine sila kung hindi nila narinig di umano ang sabi-sabi na merong gagawin si VP Sara kapag siya'y mananalo bilang presidente ng Pilipinas. Yan raw. Yang grupo nila Trillanes yan ang ibig kong sabihin na Riza na. So yan ngayon. May nilabas na statement itong si Trillanes na nagpapakita na natakot na. Hindi ko lang makuha-kuha yung video na yan. Narinig po natin ito, yung istorya na yan, natakot raw si Trillanes. Dito sa vlogger na si Jesus Duque. Okay? Isa rin ito si Jesus Duque, magaling rin ito eh. Pakinggan natin ang kanyang vlog ha. Bago ko i-reveal kung anong sasabihin, kung anong gagawin ni BP Sara, pakinggan muna natin itong vlogger na si Jesus Duque. Kinaugnayan po ito sa vlog natin ngayon. Okay? Itong analysis natin na mag-combine powers na raw sila. May kinaugnayan po ito kaunti. Okay? Pakinggan natin ha. Pakinggan natin ito. Panoorin natin. Kayo nang manghusga, kayo nang mag-analyze rin dito kung anong reaksyon ninyo. Nagpapanik na si Sunny Trillanes. Napanood ko yung kanyang video na nagsasabing hindi nararamdaman ni Leni Robredo kung gaano kasama ang magiging administrasyon ng isang Sara Duterte. Magtulong-tulong na kayong mga animal kayo. Panigurado talaga yung ginawa nyo kay former President Duterte at ginawa nyo sa taong bayan na pinagtulong-tulungan nyo, masira lang ang mga Duterte at mapabayaan yung pagpapatakbo sa gobyerno. Kasama ka doon, Trillanes, na nakinabang sa mga ninyakaw ng administrasyon na ito para makagawa ka ng sarili mong operasyon. Masira mo lang ang mga Duterte, mapakulong mo sa dahig si former President Duterte at tarantaduhin ninyo ang mga Pilipino. Kasi ito tama itong sinabi ni Jesus Duque. Si Trillanes kasi, ito bigyan ko kayo ng konteksto. Si Trillanes kasi, sa kanyang sarili at sa kanyang political career, alam niya na wala na talaga siyang pag-asang manalo. Kahit nga barangay tanod Kahit barangay tanod, hindi na siya manalo. At kahit nga raw na mayor dyan sa kanilang lugar, hindi na siya manalo-nalo. Kaya nga, sabi ng ibang mga vloggers sa kabila, ayaw raw magpa-endorso ni Leni Robredo kapag siya ang tatakbong presidente. Ayaw niyang magpa-endorso kay Trillanes. Kasi it will be a suicide raw na kung malalaman ng taong bayan na si Trillanes nakasuporta kay Leni Robredo, diretso iniduro na raw yan. Yan ang sabi nila Kaya nga, si Trillanes, dikit siya ng dikit ngayon sa kay Riza Hontiveros. Kasi, napag-alaman ni Trillanes na marami ring mga supporters ni Hontiveros na sinasabayan siya. Ay nako. Si Hontiveros, game naman si Hontiveros na, okay, Trillanes, kung gusto mo akong suportahan mo ako. Alam niyo ba kung bakit game na game si Hontiveros dito kay Trillanes? Kasi alam ni Hontiveros na wala siyang grupo. Wala siyang numbers. So parang sa Bisaya pa, gidaginot ni Hontiveros si Trillanes. Sige, si Trillanes, supporter, sige na, tulungan mo na lang ako, support ka na lang kasi wala naman akong numero. Narinig ko nga yung speech ni Hontiveros sa kanilang parang Riza na. Parang nananawagan pa siya na mang-iinganyo ng mga Pilipino na, sige na, sabihin nyo na ang mga Pilipino na may Riza na movement tayo para raw sa kaunlaran ng 2028. Naku po.
Risa Hontiveros, parang desperado ka yata, sa totoo lang. Pilipino dahil sa mga pansarili nyong mga ambisyon. Correct. Takot kayo na si Sara Duterte ang maging Pangulo dahil walang korupsyon. At sigurado ako makukulong kayong lahat, makakalkal sa ni Trillanes lahat ng kabulastugan mo. So parang alam nyo na kung anong gagawin ni VP Sara. Okay, mamaya. Yan ang kinatatakot mo. At kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni Trillanes at mga sinasabi ng mga nasa prosecution sa impeachment, malamang sa malamang dahil wala silang ebidensya, maa-acquit si Sara Duterte. At ang kanila na lang talagang pag-asa ay patakbuhin si Leni Robredo, suportahan ng Administrasyon Marcos, magtulong-tulong sila para lahat sila protektado. Kung sakaling manalo si Leni Robredo, ayun ay kung sakali. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mananalo yan sa isang Sara Duterte. Di ba? Kaya lalong dumarami ang naniniwala kay Sara Duterte dahil nagtutulong-tulong na kayo, nagdududa ang mga Pilipino na lahat kayo dyan puro kawatan, nakikinabang sa pera ng taong bayan at ayaw nyong maupo si Sara Duterte dahil lahat kayo sa kulungan pupulutin. Sayang ang bayot. Yung mga iyakin, pasok. Sige i-reveal natin kung ano bakit ang grupo ni Trillanes at ni Hontiveros, Bongbong Marcos at itong grupo ni Martin Romualdez, bakit natakot sila dito sa umuugong na istorya. Hindi ko ma-confirm ito pero raw, di umano ang sabi raw ni Vice President Inday Sara Duterte, ito, galing rin ito sa mga kaalyado raw ni VP Sara ang nagsabi nito, na kapag siya raw ang magiging presidente, si VP Sara sa 2028, sisiguraduhin raw niya, ito yung una sisiguraduhin raw niya na makabalik si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. Ako, nauunawaan ko yan galing kay Vice President yan, di umano na yan po ang pinakauna niyang gagawin na maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kasi unang-una, ang layunin yan, the people of the Philippines is hungry sa presence ni Tatay Digong. Yan ang pinakatotoo niyan. Marami kasing mga Pilipino ang hindi nagugustuhan sa ginawa ni BBM dito sa pag-deliver ni Tatay Digong sa Hague. Maraming hindi nagugusto doon. Nagalit. Kaya yun ang pinakaunang gawin ni VP Sara, na mapabalik. Kasi kapag maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, lalong lalakas ang grupo ng mga DDS. Lalong lalakas. Kung i-analyze ninyo, noong si Tatay Digong ay ipinakulong nila, tingnan ninyo ang nangyari ngayon. 'Di ba? Unti-unti na ring nakukulong ang mga kaalyado ni Tatay Digong. Kasi magaling rin sila Una nilang pinakulong si Tatay Digong para hindi na sila mahihirapan ikulong ang mga kaalyado ring mga galamay ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, kung sa ano pa yan, si Tatay Digong ang ulo sa lahat natin ng mga DDS. So in order for them, para wala nang sagabal, unahin mo yung ulo. Unahin mo yung ulo. Ganyan sila Kasi hindi nila kaya makipaglaban sa mga Duterte ng patas na nakasaad lang sa legality o sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi nila kaya Kaya idadaan na lang nila sa mga political, itong mga ginagawa nila ngayon. Gagamitin ang resources ng gobyerno para lang mapakulong nila ang kalaban sa politika. At heto pa. Di umano kapag mananalo si VP Sara bilang presidente ng Pilipinas, ito yung pinakamatindi. Di umano. I don't know if this is true, pero sabi ng mga kakilala kong vloggers, kaya raw nagpapanik ngayon ang grupo nila BBM, Martin at itong si Trillanes, itong si Narisa. Pati na rin yan si Leni Robredo. Magsanib puwersa sila para labanan si VP Sara. Kaya raw nagpanik sila. Kasi ang sabi raw ni VP Sara, kapag siya ang magiging presidente ng Pilipinas,
uubusin raw niya ang lahat ng naglustay ng pera ng taong bayan. Uubusin raw niya na ipakulong lahat ng ito. Okay? Lahat ng ito. Lahat ng ikinagalit ng taong bayan, uubusin ni VP Sara kung sino itong mga taong ito. At wala ng iba, ang mga nagpapanik, sila yung mga natatamaan rito. Sila yung natatamaan rito. Okay? Kaya, I tell you, yung impeachment na yan ni VP Sara, simula pa lang yan. Itong impeachment ni VP Sara, bago ito magdesisyon ang Senate judges o itong Senado, o itong hukuman, itong korte ng impeachment, bago ito magdesisyon, meron raw mangyayaring hindi maganda. Meron raw pasabog ang administrasyon. Hindi literal na pasabog ha, meron raw pasabog na mga mangyayari. At ako po ay natatakot sa mga Duterte-aligned senators. Okay? Meron raw silang gagawing, tingnan nyo kung anong nangyari kay Marcoleta. Jinggoy. Mike Defensor. Meron raw silang gagawin na pasabog. Basta lang, hindi, basta lang ma-impeach si VP Sara, meron silang gagawin. I don't know kung ano yan. No? What I mean here is political move ha. Merong pong pasabog na political move para lang ma-impeach itong si VP Sara. Ano kaya ito? Yan kasi ang dapat nating aabangan. Kaya sila ngayon, ang pinaka, okay? Kapag mangyari raw yan, na makapagdesisyon na ang mga senador, ang 2028 nila is to combine powers na maisulong raw di umanong itong si Leni Robredo ang tatakbo kalabanin si VP Sara. Kasi inanalyze nilang lahat, walang ibang kandidato na makapag-counter kay VP Sara kundi si Leni Robredo. Kahit sinong sasabihin nyo, kahit sinong politiko ang kaalyado ni BBM, Risa Hontiveros, nito ni Martin Romualdez, walang pangtapat sila kay VP Sara. Wala silang pantapat. Kaya, the only thing to win is magsanib puwersa. Silang lahat. Okay.